Nagulat ako nang hilain niya pababa ang damit ko hanggang sa balikat ko. Kurang na lang punitin niya ito pero mas nagulat ako nang itulak niya ako pahiga ng kama. Tsaka ako inawakan sa magkabilang kamay ko. Sinubukan niya rin akong pigilang sumigaw nang hihingi ako ng tulong. At di ko na alam kung ano pa bang dapat kong gawin. Ito na ba? Dito na ba matatapos lahat ng paghihirap kong alagaan ng bagay na kinaingat-ingatan ko? Sobrang lakas niya tayong nagawa ko'y lumuha lamang lalo na nang ilapit niya sa leeg ko. Ang ulo niya. Huminga ako na malalim at takot na takot. Please Lord, tulungan niyo po ako. Tayong yun na lamang aking nagawa, ang manalangin. Napapikit ako na maramdaman ko ng paghinga niya malapit sa leeg ko. I bit my lips as I clenched my fist in anger and fear. This is what harassment means. Hailey, a man force you without you noticing it. They will just go straight to you and will give their best to trap you. And this thing will never happen. Know the difference. Dahil wala akong balak sipingan ka. So stop acting like I'm going to do it if I had a chance. Cause never in my life I will do that stupidity. Remember, I hate this setup in marriage, so why would I like to make love with you? Use your brain. Hindi puro kabobohan at kadungisan ang pinapairal ng utak mo. Mabigat ang hininga niya nang bumulong siya sa akin. Halatang galit na galit siya. At pagkatapos niyang sabihin iyon, wala ako masabi at binitawan niya ang kamay ko. Pero agad ko rin namang binawi iyon sa maraka niya. Agad ko siyang sinampal. Napakawalang hiya niya. Inisip niya rin ba ang nararamdaman ko? Ganito ba talaga siya kademonyo? Pulang-pulang pisngi niya pero hindi siya umimik. Tinignan niya lamang ako sa mata at galit na galit ako nakipagpantayan ng tingin sa kanya. Bakit ba lagi na lang ginagawa to sa akin? Lagi niya ako tinatakot at binubulungan. Hindi niya ba pwedeng gawin yun sa maayos na paraan? Bumuntong hininga siya at saka tuloy nang lumayo sa kama. Kahit pag ginawa niya yun para takutin lamang ako, pinaglaruan niya pa rin ang emosyon ko. Bakit pa nga niya kailangan gawin yun sa akin? Ganito ba niya talaga tratuhin ng mga babae? I hate him so much. Maya-maya pa'y biglang nagbukas ang pinto. Is everything alright? Sabi ni Leon at tumingon kaming pareho sa kanya. Hindi siya pinansinisiyan at nagpunta lamang sa banyo pagkatapos niyang hilahin ang damit niya sa drawer niya. Sinundan naman to ng tingin Leon at nang isa rin siya ng pintuan ng banyo, agad naman niya ako nilingon. May problema ba dito? Parang may narinig kasi akong sumisigaw kanina. Tanong ni Leon sa akin. At hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hailey, is everything alright? Tanong niya ulit at wala akong magawa kundi ang magsinungaling. Oo, ayos lang kami. Naku, baka guni-gumli mo lang yung mga sumigaw kanina. Ngumiti pa ako para mas maniwala siya. At bigla siya napaisip at mukhang nagtataka pang itsura niya. Ganun ba? I thought something happened up here. Anyways, pasensya na sa abala. Bababa na ako. Ngiti niya at tumango naman ako ng marahan sa kanya. Nagpaalam na siya at sinara ang pinto. Ilang minuto pa lumabas sa siyan mula sa banyo. Mukhang nag-shower pa siya pero hindi niya binasa ang buhok niya. Tumingin siya sa akin na mapansin niyang tinitingnan ko siya. Inirapan niya ako at lumapit siya sa drawer. Tsaka naglabas ang dalawang makapal na kumot na parang comfort ang kapal. Nilapag niya yun sa sahig at kumuha ng ekstrang unan at kumot. Nahiga siya at napatingin sa akin na siya nakatitig pa rin sa kanya. He groaned and suddenly faces back at me. At saka tinakpan niya ang ulo niya ng kumot. Napahinga ako ng malalim. Dahil hindi ko siya katabi pero aaminin ko. Para nakaramdam ako ng guilt. Sama-samang iniisip ko sa kanya. Pero lahat ng yung naglako na maalala kong ginawa niya sa akin. Isa na nga talaga siyang psychopath. Bulong ko sa isipan ko at agad nahiga sa kama. Namagising ako ay wala na sa siyan. At nakaligpit na rin ang mga hinigaan niya. Tinignan ko ang oras at 6 a.m. na. Napakaaga niya nagising. Matapos ko maghilamos at magsipilyo, agad na akong bumaba. Good morning, ma'am. Bungad agad sa akin ng 3 katulong, sabay ko sa akin. Di ako sanay na may gumagawa noon. Kaya naman, parang nahiya pa akong umiti sa kanila at binati ko rin sila. Oh, our queen is awake. Good morning, Hailey. Sabi ni Leon na nakatopless pa kaya naman, agad akong tumalikod. Please, magsuot ka lang ng damit. Sabi ko habang nakatakip ang kamay ko sa mata ko. Pasensya na, nag-workout kasi ako kahit sobrang pawisan ng sando ko tinubad ko kanina. Sabi niya. Narinig ko siyang humakbang palayo at nang lumingon ako, nakita ko siyang pumasok sa isang pintuan dito sa may ibaba. Pagpasensya mo na po si Sir Leon, ganyan po talaga siya. Halos maglaway sa kanyang lahat ng mga bata at dalaga naming kasamahang katulong dito. Paliwanag ng isang katulong at awkward naman ako nang ngumiti sa kanya. Nga po pala ma'am, ako si Edna. At sila naman po si Rowena at Cora. Pagpapakilala niya sa akin at sa mga kasama niya. Ngumiti naman ako at nagpakilala rin.
Naku, wag niyo na po akong tawagin, ma'am. Total, mas bata naman po ako eh. Tawagin na lang po akong Hailey. Ngiti ko sa kanila. Naku, ma'am, hindi po pwede. Hayaan niyo po kami dahil bilang respeto na rin po namin yun sa inyo. Paliwanag ni Ate Rowena. At nang di sana ako papayag sa gusto nila ay agad naman na dumating sa Leon. So, kamusta? Pasensya ka niya kanina ha? Next time I'll be more careful not to let you see me topless. Sabi niya at kita ko na naman ang mga dimples niya. Ang cute talaga niya kung ngumiti. Ayos lang. Mahina akong sagot. So, ang aga mo rin nagising. Hindi ka ba napagod sa biyahe? You should rest and sleep more. Sabi niya. Ayos lang. Sanay kasi ako nagigising ng maaga eh. Paliwanag ko. Oh, I see. So, want some breakfast? Pwede mong sabihin sa kanila. I bet they already introduced themselves to you. Talong niya. Oo. Alam ko na ang pangalan nila. Good. You can ask them anytime kung anong gusto mong kainin at sila na maghahanda ng breakfast mo. Sabi niya. Naku, hindi na. Kape lang naman ako sa umaga eh. Yun na kasing nakasanayan ko. Paliwanag ko at para nagulat pa silang apat sa akin. What? Really? Are you sure about that? Baka naman nahihiya ka lang. Don't be shy. Amo ka dito. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Sabi niya pero I still told them na kape na lang talaga. At ako na magtitimpla at wala naman sila magagawa. Fine, let's have some coffee then. Sabi niya tatawa naman ako dahil sinamahan niya pa ako magkape. Matapos namin magtimpla, nagtungo kami sa labas sa may malawak na bench ito. Kita namin ang ilan sa mga kabayo. Naupo kami sa tapat ng malaking salamin sa lamesa at pinagmastan ang mga kabayo nang biglang may sumigaw. Hiya! Dinig ko at nakita ko si Sian nakasakay sa isang puting kabayo. Napadaan siya sa may gilid namin at napatingin lang sa akin, pero hindi na to nag-abala pang huminto. That's Alice. Mahal na mahal niya ang kabayong yan. Masaya ako dito na isipang tumira. Sabi niya sabay hikop sa kape niya. Ngumiti lang ako sa kanya dahil wala naman ako ideya na dito kami. So, how do you meet my cousin? Tanong niya at agad naman ako napatitig sa kanya. Mahabang kwento. Sabi ko tumitig lamang siya sa akin. Alright, anyway. Hoping that we can be friends and get along well. Kung may problema kayo, can always run to me. Sabi niya at sa totoo lang, parang ang ganang pakiramdam ko sa kanya. Parang si Harold lang nung una ko niyang nakilala. Napakabata pa namin noon ni Harold at tinulungan niya ako sa mga bully at nung una ko siya nakausap, napakagaan na ng loob ko sa kanya. And I fell in love with Harold at that moment. Simula pa noon, siya na naging superhero ko. Hailey's perspective. Lunch na at kumakain kami ni Leon dito sa dining area. Napakasarap naman nakahaing pagkain. So, where is your husband? Tanong sa akin ni Leon at bigla naman ako nagulantang sa tanong niya. Nakalimutan ko nga para si Sian bilang asawa ko sa paningin nilang lahat. Ngumiti ako at sinubukang lusutan ang tanong niya. Mamaya pa raw siya eh, sagot ko. Pero sa totoo lang matapos ay magkape at matapos kong maligo, hindi ko na nakita si Sian. At wala rin akong bakla kanapin, ako usapin siya matapos na nangyari kagabi. Ganun ba? So, let's eat. Yaya niya at ngumiti naman ako at saka tumango. Matapos namin kumain, di pa rin dumarating si Sian. Kaya naisip ko na lamang na baka lumabas na siya. Ate Edna, tapos na kami. Tawag ni Leon at nagtaas naman ako ng kilay dahil di ko alam kung bakit tinawag ni Leon si Ate Edna. Lumapit sa amin ang katulong at nagulat ako na nagpitin niya ang pinagkainan naming dalawa ni Sian. Kaya agad akong tumayo at kinuha mga plato kay Ate Edna. Naku po Ate Edna, ako na pong bahala dito, sabi ko. Ay hindi po, kami po talaga magliligpit ma'am, trabaho po kasi namin to eh. Huwag po kayong mag-alala. Ngiti niya pero hindi ko na ibinigay ang plato. Hindi ako papayag. Simula hindi yun na kailangan gawin ito para sa akin or kaya sa amin. Ako na po maghuhugas ng pinagkainan namin. Sabi ko na ikinagulat ni Ate Edna. Naku, patay po ako niyan ma'am. Sabi niya nang bigla nagsalita si Leon. Just let her, Ate Edna, sabi niya. Sir, sigurado po ba kayo? Sabi niya at ngumiti sa kanya si Leon. Sige po, sabi niya at tinutusan siya ni Leon na magligpit na lamang sa labas. Kaya kaming dalawa na lamang natira dito sa my dining area. You amazed me, sabi ni Leon at nagtataka naman akong tumingin sa kanya. Paano? Tanong ko. Well, you are the queen of this place. Hindi ka na dapat nag-aabala pa sa mga gawain dito. Sabi niya at napangiti na lamang ko habang dinadala ang mga plato sa may kusina para hugasan ito sa lababo. Di naman porke asawa ko na may-ari nito ay gusto ko na maging reyna na sitting pretty na lamang dyan sa tabi-tabi.
Sagot ko. Sa totoo lang, ito na rin naman talaga naisip kong pambawi bilang pagtira ko dito at ang pagkain ko ang libre dito. Di ko naman to ginagawa para kay Sian, pero utang na loob ko na rin ang pagtira ko dito, kahit na hindi naman talaga ako dapat nandito. Bigla naman siyang natawa at lumapit sa akin. Now I know what my cousin see in you. Sabi niya, at parang awkward sa akin na pinag-uusapan ang tungkol sa amin ni Sian. Pero wala akong magagawa dahil alam kong hindi ko naman maiiwasan talaga iyon. Let me help you, sabi niya. Hindi, ako na, sabi ko. Don't argue. Total dalawa naman tayong kumain hindi ko naman nahayaan na ugasan ng pinagkainan ko. Mamaya may masahe pa sa akin si Sian, sabi niya at tinayaan ko lamang siya. Ako ang nagsabon ng mga plato at siya naman ang nagbanlaw sa mga ito. Matapos namin maghugas ay saglit lang naman dahil dalawa lang naman ang kamay niya. Niyaya niya ako magpahangin sa labas ng may marinig kaming sisigaw. What, you forgot to change Alice's horseshoes? And since when you last changed them? Dinig namin ang sigaw ni Sian. Lumingon ako at nakita si Sian na may kausap na matanda. Iiniingin nito ang tawa dahil nakalimutan niya iyong sinasabi ni Sian at galit na sinisermon na ni Sian ang matanda. Naaawa ako sa itsura ng matanda habang nakikipag-usap sa magaling kong asawa na walang ginawa kundi ang magalit sa lahat. He is always grumpy. Napahawak sa noo si Sian at tinanais na nahimik. Next time ayoko nang maulit pang ganito. Not because I am not here for months, you can be this stupid. Sabi niya at panay ang paghingi na matanda ng sorry na parang wala nang katapusan. Nagiinit ang ulo ko kay Sian dahil hindi man lang niya binigyan ng konsiderasyon ng matanda. He is really a demon. What did you just say? Tanong na niya at nalalaki ang mga mata ko. Hindi ko alam na napalakas pala ako ng bulong. I pressed my lips in embarrassment and awkwardly stared at his eyes. Ah! Tumawa ko kunwari at saka itinuloy. Naku, wala yun, sabi ko at nagtaas lamang siya ng kilay. Ang sungit talaga ng asawa mo. Paano mo siya nagagawang pakisamahan? Hindi ko inaasahang tanong niya. Di na lang ako mimik at bigla siya nagsorry. I am sorry, I didn't mean to call your husband like that, sabi niya. Ha? Hindi, ayos lang. Gano'n naman talaga siya, sagot ko. But you love him, right? Naparinok pa ako sa tanong niya. Nakaka-pressure lahat ang tanong niya sa akin. Pabigla-bigla na lang kasi siyang kumagtanong. Pilit akong tumawa at sinagot ko naman ang tanong niya. Oo naman, kaya nga kita pinakasalan eh. Ngiti ko but deep inside my head nasusuka ako sa mga pinagsasabi ko. Good to know, ngiti niya. Let me talk to them first, he added and then went near the two. Nakatingin lamang naman ako sa tatlo nang biglang sumalap sa akin si Sian at nainis ako sa tingin niya sa akin. Kung makatingin kasi siya parang may nagawa akong kasalanan. Kaya naman sa inis ko inirapan ko siya at naglakad na lamang ako sa kung saan. Napakalawak ng lugar. Natutuwa ako sa mga hayop pero nahihiya ako dahil lang nadaraanan ko. Ang mga tao ay binabati ako. Hindi pa rin naman ako sanay sa ganitong buhay ko. Magandang araw po ma'am. Napadaan po kayo. Sagot ng isang binata. Mukhang bata pa siya kumpara sa mga matatandang nadaraanan ko. Hailey na lang po, wag na ma'am. Sabi ko at kumiti lamang naman siya sa akin. Di tulad sa mga maids na nakikipagtalo at ayokong hayaan silang tawagin ako sa pangalan ko. Pinapanood ko siya habang nagpapalit siya ng sapatos ng isang kabayo. Nakikipagkwentuhan naman siya sa akin at doon ko nalaman na farrier palang tawag sa kanila. Sila may trabaho sa pagpapalit ng mga sapatos ng mga kabayo. Napakataas ng kabayo at kalmado lang. Parang sanay na siya. Wanna ride it? Sabi ng boses. Napalingin ako kay Leon at nakangiti naman siyang lumapit sa akin. Ha? Hindi. Pinapanood ko lang si kuya na magpalit ng sapatos ng kabayo. Sabi ko. The horse is mine. Siya nga pala si Stan. Sabi niya at napatingin naman ako sa kabayo. Stan? Ang ganda naman ng pangalan niya. Sabi ko nang biglang umakyat sa likod nito si Leon matapos mapalitan ni kuya ang sapatos ito. You want some ride? Tanong niya sa akin habang inaabot ang kamay niya sa akin. Nakatingala naman ako sa kanya at naghihintay siyang hawakan ng kamay niya. Hindi ko alam pero hindi pa masyadong awkward na para sa akin pero na makita ko si Sian mula sa malayo. Napangawi ako. Dito sa kinaroroonan namin ay hindi na ako nagdalawang isip pa na pumayag. Ayoko kasi na nakikita si Sian.
Sige, gusto ko rin namang malibot tong lugar. Sabi ko at agad namang iniabot ang kamay niya. Ilang minuto pang lumipas nang maisipan kong silipin si Alice. Pinapalit ko kasi ang sapatos ni Alice na mapansin ko na mukhang luma ang mga ito. At agad akong kinausap ni Mang Conrad dahil sa kanya ko ibinili noon si Alice pero mukhang napabayaan niya si Alice and I cannot tolerate that. Dahil ni minsan, hindi ko nakalimutang alagaan si Alice at ang iba pa sa mga hayop na nandito. Noong narito pa kami ni na Dad and Mom. Abang papalapit ako kung saan si Alice ay agad namang nagilap ng mga mata ko si Hailey. Nang abutin niya ang kamay ni Leon at sumakay na sa kabayo. Kumapit siya sa balikat ni Leon. Pero inawakan naman ni Leon ang kamay ni Hailey at pinilibot ito sa may bewang niya. Natatawa na lang ako sa kanilang dalawa. I don't know why Leon is with her but it doesn't bother me. Pinagbastan ko si Hailey at mukhang komportable naman siya sa lalaking yon. Yeah, you better go away. I thought and just went near Kibi. Kamusta? Tanong ko sa kanya at agad naman niya ako niyakap. Sir Sian! Sigaw niya at kumawala sa pagkakayakap sa akin. Finally, nagkita rin tayo. Di ako makapaniwala na nandito ka na. Wala ako kahapon kaya hindi ko kayo nabati ng asawa mo. Nga pala, ang ganda ng asawa mo. Saan ba naman nahanap sir ang tulad niya? Sabi niya at natawa naman ako. Dahil gandang-ganda sila sa babaeng yon. She may be charming pero parang normal beauty lang naman ang kagandahan niya. Just don't ask it. I did not even want to talk about it. Sabi ko at kumisi pa siya sabay siko sa akin. Nako sir, ayan tayo mga lalaki, ayaw sabihin ng sekreto. Pero kung saan mo man siya napulot, swerte mo. Sabi niya na may pataas at baba pa ng kilay. It's not like that. And stop calling me sir. Kaya ka ba naging formal sa akin ha, Kibi? Tanong ko at tatawa naman siya. Well, wala lang, trip ko lang eh. Ikaw ba namang nagbago? Hindi ko na rin alam if ikaw yan. Sabi niya na siyang kinagulat ko. Ha? Ano bang pinagsasabi mo? I am still me. Nothing changed. Sagot ko. Siguro nga pero laging mainit ang ulo mo. Sinabi niya. Oops, sorry Brad. Hindi ko sinasadyang sabihin. Dagdag niya na mapagtantong sinasabi niya. Hindi ko na lamang pinansin ang sinabi niya and just tapped his shoulder. People change, Kibi. I'll go take Alice for a walk. Is she good to go now? Tanong ko sa kanya. At tumango naman siya sa akin. Oo, ready na siya ulit. Pinagpahinga ko na rin siya sa cage niya. Sagot niya sa akin. Sinubuan ko na mangyayain siya na maglibot kasama isa sa mga kabayo namin dito. Pero sabi ng may papalitan pa siyang ibang kabayo kaya naman hinayaan ko na siya. Maybe we could go take a walk some other time? Iniwan ko siya at pinuntahan si Alice at tuwang-tuwa na makita ako. Hinaplos ko naman ang mukha niya bago ako pumasok sa cage niya. Let's go, Alice. I smiled at Alice while I'm putting a mini blanket on her back before. I attached the saddle and safely steer up. I softly caressed her head again and she looked excited. Para alam niya na yata lalabas kami ulit. So, let's go? I asked and she made some noise. I chuckled and climbed slowly to her back. Unti-unti siyang lumalabas palabas ng cage niya and when we were outside, I pulled the bridle with care and asked her to run. Enjoy na enjoy ko na paghampas ng hangin ng buong katawan ko. Napakatagal na rin ang huli kaming tumakbo ni Alice ng ganito at mukha namang enjoy na enjoy si Alice. You missed this, right? Sabi ko. Ilang square hectares din ang lawak ng lupa na ito. Actually, I admire my dad for maintaining the success of this ranch and our big houses in here. Actually, dapat isang palapag lang naman talaga yon. But my mom wanted a mansion. It's crazy seeing a mansion in a ranch but my dad gave what she wanted. That's how it made. But they ended up living in another city. Pero dito rin naman ako lumaki. It's just my dad who gets bored in here. Sa bagay, buong buhay niya naman ito ang ginugol niya. Kaya naman gusto niyang mag-explore so he decided to leave this place and let my uncle handle this. But he built a business in the city and decided to let my cousin handle this ranch. I wanted to take over this place a long time ago but unfortunately, I couldn't get away in that city before because of that. Bumuntong hininga ako ng malalim. At pilit na hindi inaalalang nakaraan. Ayokong isipin muli ang masakit kong kahapon. Are you okay? Dinig kong boses ni Hailey sa malayo.